Isang mabiyayang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating Midweek Fellowship. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa mabuting pagkakataon na binigay po sa atin sa gabing ito. At amen. Sige po, pasimulan na po natin ang gawain sa pakikinig po ng papuring awit. Minsan pa, palakpakan po natin ang Panginoon. Oh, thank you, Lord. I-enjoy natin ang presensya ng Panginoon ngayong umagang ito. Hallelujah, Jesus. Thank you for setting us free, Lord. Salamat sa salvation na meron kami ngayon. It is all because of you, Jesus. Hallelujah. Set free in your love. Washed clean by your blood. So faithful, so true. My desire, more of you. Set free by your light. Christ in me, Jesus out of life. So faithful, so true. My desire to live for you. Nothing in the sky above, amen, Lord, or even in the earth below. Jesus, nothing in all of creation will ever be able to separate us. Neither will our fears for today, nor the worries of tomorrow. Indeed, nothing in all of creation will ever be able to separate us from the love of my God. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Nothing can separate us from your love, Lord. We are set free in your love. Yes, Lord. Washed clean by your blood. So faithful, so true. My desire, more of you. Death of me by your light. Rise in me, we are alive. I'm alive. So faithful, so true.
Papuri sa pinakamataas mong pangalan, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagkakataong ito, Lord, na muli kami nagkasama-sama upang magpuri, sumamba, at magpasalamat sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat, Lord, for bringing us safe sa lugar na ito, Panginoon. Alam po namin na may mga dinaanan kaming baha, nahirapan kami pumunta dito. Pero Lord, na-enjoy kami, Panginoon. Masaya kaming magpunta sa lugar na ito dahil sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, ang pagpunta namin dito, Panginoon, may katugunan ng aming mga pangangailangan, Lord. Nais namin magpasalamat sa lahat ng na-receive namin na pagpapalang nagmumula sa iyo. At hindi kami mapipigil, Panginoon, ng anumang baha, ng ulan, Panginoon, masamang panahon. At nag-enjoy kami, nakasama ka namin ngayong umagang ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And dalangin namin, Panginoon, maibigay namin yung wagas na papuri na karapat-dapat sa iyo, Lord Jesus. Tunay nga, Lord, nothing can separate us from your love, Panginoon. Ano man yung mga worries namin, mga plans namin na hindi pa nangyayari, yung baha, Panginoon, yung ulan, Panginoong Jesus, nothing can separate us from your love, Panginoong Jesus. Hallelujah, Jesus. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo na patunay na nararamdaman namin araw-araw, Lord Jesus. Kasama ka namin saan man kami pumunta. Yung pag-iingat mo, yung pag-ibig mo, yung pagpapala mo, Lord Jesus, ay nag-uumapaw sa buhay naming lahat, Panginoon. And we are so grateful, Panginoon. At hindi kami mapapagod na sambitin na you are good all the time. Hallelujah, Jesus. Papuri sa iyo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsambay na alay namin sa inyo through music, sa pamamagitan ng pag-awit, Panginoong Jesus. Lord, hear our praises, Father God. Ito lamang yung pwede namin ialay sa inyo, Panginoon. And nothing compares to your promises, Lord. Nothing compares to your love, Panginoong Jesus. Kaya thank you, Father. Thank you, Jesus. We want to bring you back all the praises that you truly deserve, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, ialay natin yung buong puso natin, ialay natin yung mga tinig natin sa pagpupuri sa Panginoon. Huwag na nating isipin kung ano man yung mga naiwan natin sa ating tahanan. Huwag na nating isipin kung ano man yung nagbabother sa isipan natin. Huwag na nating isipin kung ano man yung mga worries natin sa mundong ito. Let us focus our eyes, our hearts, our minds in praising the Lord sa oras na ito. Hallelujah. 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 Kaya sama-sama tayong umawit, magpuri, patuloy na sumamba sa Panginoong Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so
Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ang pag-aaralan po natin sa gabing ito ay bahagi pa rin po ng Living the Beatitude series sa topic na Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, na ibabahagi po ng ating kapatid Pastor Antonio Cruz Jr. Minsan pa, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Isang mapagpala at maulang araw po sa ating lahat. Yan. Happy midweek po sa ating lahat. At nawa po ay tayong lahat ay nasa maayos na kalalagayan at ligtas sa dulot ng mataas na pagbaha na to, no? Dahil sa habagat at sa bagyong Krising. Okay, so pagpasensyaan nyo na po, no, kung medyo maingay at medyo tunog dagat, no, yung ang ambience o yung paligid ng aking audio. Okay, dahil ako po yung nakabakasyon sa Boracay ngayon. Hindi po, joke lang. So dahil nga sa habagat, and malaking parte ng buong Malolos ay hindi lang Malolos, Bulacan, at maraming karatig lalawigan din ng talagang nagkaroon ng malawakang pagbaha, no? So nawa nga po ay tayong lahat ay nasa maayos na kalalagayan, ligtas, maging yung mga properties natin, yan, yung ating mga ari-arian. Okay, so wag na po tayong ma-stress. So kung magkaroon man po ng mga damage, at kung magkaroon man ng kung ano-anong mga sira dahil sa bagyo, wag na po nating isipin yan. Ang mahalaga, ligtas po tayong lahat. Okay, so after ng bagyo, after ng bupa ng baha, saka po natin problemahin ang pagpapaayos. Okay, so wag po tayong magpaka-stress ngayon. Ang mahalaga, ang mahal natin sa buhay ay nasa maayos, meron tayong makakain, ligtas tayo, may masisilungan. Okay, so ipagpasalamat pa din natin sa Panginoon ang mga blessings na nararanasan natin ngayon despite ng typhoon o yung habagat o yung pagbaha natin. Okay? So ngayong hapon po nito o ngayong araw na ito, tayo po ngayon ay hayaan muna nating i-focus natin yung ating pandinig, yung ating espiritu, yung ating atensyon, okay? Yung ating emosyon sa pakikinig ng salita ng Diyos. At alam kong ito'y kailangan nating lahat. Okay, upang tayo po ay magkaroon ng encouragement at mabusog yung ating espiritu. Okay, dahil alam kong naging abala tayo sa pag-iisip kung paano natin ililigtas, diba, yung ating sarili, yung ating mga ari-arian sa baha. Okay? So, bago po yan, mga kapatid, tayo po ay manalangin muna. Aming Ama, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo, patuloy na nagpupuri at patuloy na sumasamba sa iyo. Kahit na sa mga ganitong sitwasyon, dahil alam namin, Panginoong Hesus, hindi ka nagpapabaya na kami ay ingatan, na alam namin na ikaw ang patuloy na gumagabay sa amin. Ikaw ang patuloy na nagpo-provide ng mga pangangailangan namin sa mga, especially sa mga gantong kalamidad, sa gantong sitwasyon ng aming buhay. Lord, salamat sa pag-iingat mo, sa pagpapala mo sa lahat ng aming mga kapatiran. At Lord, dalangin namin sa oras na to ay patuloy na ikaw ang kumilos. Buhos mo ang iyong karunungan sa akin, Lord, sa iyong tagapagsalita upang mas maipaliwanag mabuti ang mga nais na mensahe mong maiparating sa amin lahat. At sa tulong ng Espiritu Santo, Lord, dalangin namin na kumilos ka sa lahat ng tahanan na nakikinig ngayon sa live streaming na ito, na ikaw ng Espiritu Santo mo ang patuloy na tumulong sa amin upang maunawaan namin ang mensahe na nais mong paratingin sa amin. Siya ang maging tagapagturo sa aming lahat upang mas maunawaan namin ito. Aming Ama, ang oras nito, ang gawain nito ay patuloy namin inaalay sa iyo ng may pagpupuri, pasasalamat, pagsambat, kadakilaan. At tanging sa iyo lamang, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise you, Jesus. Yan. So muli po, happy midweek po sa ating lahat, at ready na po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos.
Amen? So ngayon po ay nandun pa rin po tayo sa series natin na Living the Beatitude series. Amen? So sa araw po nito ay yung topic natin is Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Okay? So nandun pa rin po tayo sa ating Beatitude series, no? Okay, so hayaan nyo na basahin ko muna po yung ating pinaka-mother verse. Okay, na matatagpuan po natin sa Mateo chapter 5 verse 3 to 12. Ang sabi po dito, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan upang para sa kapayapaan, sapagkat sila ay ituturing ng mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Amen? So, yan po dyan po mababasa natin yung ating Beatitude series, no? Ang mga pinagpala. Okay, so gaya nga po ng topic natin ngayon, magpo-focus po tayo dun sa verse 6 ng Matthew chapter 5 na sinasabi dito ay pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen? So, gaya po ng mga nauna na nating mga topic at gaya po ng napaliwanag natin, ito pong series na ito, itong Beatitude series, itong mga pinagpala, ito po ay magkakakonect. Okay? So, magsisimula po yan doon sa ating, sa verse 3, no? Sa pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. So, meaning, kapag ang isang tao talaga nagsimula o na-change yung kanyang buhay na from self-sufficiency o self-sufficient from sa buhay na walang ibang inaasahan kundi yung sarili niya, sariling lakas, yung kayang ibigay ng mundo, yung kayang ibigay ng trabaho, yung kayang ibigay ng talino niya, okay? Kapag isang tao ay nabago at na-change, okay? At alam naman natin, ibig sabihin kapag nabago ang isang tao, okay? Ang tanging paraan lang para mabago ang isang tao ay ang pakikipag-isa o ang pananampalataya kay Kristo na siyang tunay na nagbibigay ng bagong pagkatao sa atin. Amen? So, mula doon sa self-sufficient na buhay, okay? Mula doon at nanampalataya tayo kay Jesus Christ, nababago yung perspective natin, nababago yung buhay natin, patungo doon sa walang tayong ibang inaasahan kundi ang Diyos. Okay? Kapag nandito na tayo mga kapatid sa buhay na to, sa punto ng buhay na to, na wala tayong ibang inaasahan kundi ang Diyos, ibig sabihin, wala na yung pride natin, wala yung ego natin, wala yung pwede nating ipagmayabang. Hindi lang sa sarili natin, hindi lang sa lahat ng tao, maging sa Diyos. Okay? Nawala na tayong pwede ipagmalaki. Talagang ang buong buhay natin ay isinandig na natin at isinandal natin sa Diyos. Diyan na magsisimula talaga ang tunay na pagpapala na hinahanap ng tao. Okay? Nang sabi nga dito, nandiyan na, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Enough na, 'di ba? Doon pa lang sa pagpapala na 'yon, diba? Napakalaking blessing na. Kabilang ka na sa kaharian ng langit. Amen. So, kumbaga nga sa isang competition, 'di ba? Kung nanonood tayo ng AGT, 'di ba? O ano man, Got Talent, mga ganyan. Kapag na golden buzzer ka, sure ka na.
kabilang ka na sa finals. 'Di ba? Isang security 'yun, 'di ba? Parang secured na yung slot mo. And sa atin, it is a blessing, 'di ba? Na kumbaga secured na yung slot mo sa langit. Okay? Kabilang ka na sa karan ng langit and dun pa lang enough na, 'di ba? Napakalaking blessings na. Okay? At ang sabi nga rito, hindi lang naman 'yun. Napakarami pa nito, verse 4, verse 5, verse 6 at hanggang verse 12. Okay? At lahat ng 'yan, lahat ng pinag-aralan natin, doon nagsimula 'yan. Okay? So walang tayong ibang inaasahan ng Diyos. So kapag nandoon na yung buhay natin, okay, darating na yung iba't iba pang mga ah, um, dapat nating gawin. Diba? Dapat nating maging actions bilang mga anak ng Diyos. At sabi doon, kapag ganyan ang ginagawa mo, may kalaki pa rin pagpapala. Ano? May blessings pa din. Okay? Hanggang sa, ito nga, verse 6, sabi, pinagpala ang may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos. At yun yung pag-aaralan natin ngayon. Okay? So ano ba ibig sabihin ng may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos? Okay? O yung hunger and thirst for righteousness. Okay? Yung mamuhay tayo ng may matinding kagustuhan. 'Di ba? Na makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Okay? So andun ba yung desire natin? 'Di ba? Meron na ba tayong desire na ganun na matinding hangarin? Okay, ibig sabihin ng matinding hangarin, ano? Ibig sabihin parang hunger and thirst, 'di ba? Kumbaga pag ikaw ay gutom, wala kang ibang iniisip kundi pagkain, pagkain, pagkain. Ang gusto mo kumain. 'Di ba? So doon kinumpara to no? Pag sinabing matinding hangarin. Okay, ano ba yung kapag ikaw ay uhaw na uhaw, wala ka na ibang 'di ba? Wala ka na ibang pinipili, wala ka na ibang iniisip kundi saan ba makakabili ng tubig, paano ba ako makakainom? Kasi ganun yung kumbaga, 'di ba? Parang ganun natin kakailangan yung mga bagay na yun, yung pagkain o tubig. Kaya ako minsan pag gutom tayo, nandiyan ay tinutoyo tayo, 'di ba? Parang wag niyo na akong biruin. Wag na muna tayong mag-usap-usap. Basta kailangan makakain muna. So, iba yung effect, no? So, ganun din ba? At sinasabi nga rin to, ganun pala dapat din tayo, no? Bilang mga Kristiyano, dapat din pala tayo ay magkaroon ng matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Okay? So, let's assess ourselves, di ba? So, nandito na ba tayo sa antas ng gantong pagnanasa o yung desire natin, di ba? Na Lord, sa araw na to, gusto ko makasunod sa kalooban mo. Or kung meron man, 'di ba? Meron man tayong desire pero hindi ganoon katindi. 'Di ba? Hindi ganoon katindi yung hangarin natin. Parang ano na lang kung ano na lang yung mangyari, 'di ba? Kung ano lang yung kaya ko, 'di ba? Okay? So, nawa sa pagtatapos nito ay magkaroon din tayo, no? Magkaroon tayo nung matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kasi nga sabi dito, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Amen? So, ano din pala nung blessing, no? Kapalit nun. Amen? So, maraming humahanap ng tunay na kasiyahan dito sa mundo, pero hindi matagpuan. So, again, andito pala yung susi, di ba? Mula pa rin sa Diyos yung kasiyahan. Mula pa rin sa Diyos yung kagalakan na hinahanap ng tao. At ito pala yung susi. Kapag meron tayong matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, bibigyan daw tayo ng kasiyahan. Okay? Amen. Okay. Ang sabi po sa mga awit, chapter 119, verse 20. Tulad po ni David ang sabi dito, ang puso ko'y nasasabik. At ang laging hinahangad, ang lahat ng tuntunin mo ay mabatid oras-oras. Okay? So, tulad ni David noon, di ba? Sa sumulat ng Psalms. Okay? Ito nga ay kahit siya noon, ito na rin yung desire niya, ito na rin yung hangarin niya. Ito na rin yung, kumbaga parang sa bawat araw, ito yung gusto niyang makamit. Okay? So, meron tayong mga to-do list, di ba? Every day.
Okay, meron tayong first thing in the morning, breakfast. Okay. So, breakfast, ano pa ba? Maliligo, syempre. 'Di ba? Mag-ayos ng sarili. O kung meron tayong mga assignment o kailangan mong may meeting ka na pupuntahan dito, meron kang dentist appointment, meron kang check-up ngayon, o et cetera, et cetera. So, meron tayong ganyan, ano. So, sa bawat araw ba na to-do list natin, meron tayong ganito. Okay. So, nawa, meron tayong ganito, no, na, kumbaga, sa bawat araw, sa bawat oras, ano man yung pupuntahan, saan man ako pupunta, ano man yung appointment ko, di ba? Nawa, sa bawat oras, ay masunod ko ang lahat ng tuntunin, di ba, ng Diyos. Ibig sabihin, di ba, masunod ko yung kalooban ng Diyos. Amen. So, napaka-vital yan, no, sa atin bilang mga Kristiyano. Ibig sabihin, importante sa atin yan. Okay? So, tingnan natin mga kapatid, ano yung kapag sinabing righteousness, okay, o yung katuwiran, syempre, isang righteousness na tinutukoy natin dyan ay yung spiritual righteousness. Okay? Yung sa harapan ng Diyos ay magkaroon tayo ng tamang identity sa Diyos. Kasi nga sabi sa Roma 3, 'di ba, 23, lahat tayo, hindi tayo karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Okay? Pero dahil nga sa Panginoon Hesus, 'di ba, at tayo ay nanampalataya sa kanya, binigyan niya tayo ng bagong identity, 'di ba? Identidad. Okay? Sa harapan ng Diyos upang tayo ay maging righteous sa harapan niya, hindi dahil sa sariling gawa, sa sariling effort o merits natin, bagkus dahil tayo po ay nakipag-isa kay Jesus Christ. At yung spiritual righteousness na yan, it is a blessing. Okay? Diyan magsisimula yung katuwiran, di ba? O para tayo makasunod sa kalooban ng Diyos. Ito yon. Dito nagsisimula yan. Again, magsisimula yan sa pananampalataya. From the verse 3 ng Matthew 5, di ba? Wala tayong ibang inaasahan kundi ang Diyos. Ang sabi po rito sa Roma 3:21-24, ngunit ngayon nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Ito hindi sa pamamagitan ng kautusan. Okay? Malinaw po yan. Bagaman ang kautusan at ang mga propeta ay nagpapatotoo tungkol dito. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Okay? So magsisimula yung righteousness natin through our faith. Okay? So yung paghahangad natin na 'di ba? Paghahangad natin yung patinding hangarin na makasunod sa kalooban ng Diyos is all about faith natin, 'di ba? Mas pinalalakas natin 'to. Okay? Kasi nga kahit anong gawin natin, through our efforts, through our diskarte sa buhay, hindi natin kaya, 'di ba, na makasunod sa kalooban ng Diyos without faith, okay? Without ang tulong ng Panginoong Hesukristo. Amen? So, ito yung pinaka-basic, ito yung pinaka-core, 'di ba, ng ating matinding hangarin, yung patindihin natin yung pananampalataya natin kay Jesus Christ. Kaya manatili tayong laging nakikinig ng salita ng Diyos upang mas tumibay at lumago yung pananampalataya natin. Kapag malakas ang pananampalataya natin, mga kapatid, 'di ba? Magkakaroon tayo, 'di ba, ng desire, 'di ba, na matinding hangarin na makasunod sa kalooban ng Diyos at syempre, kaya nating gawin 'yon sa tulong ng Panginoong Hesukristo. Okay? Tuloy po natin, walang pagkakaiba ang mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So ito yung position natin before. Wala pa tayo kay Jesus Christ. Lahat tayo nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So kung righteousness lang ang pagmamalaki natin, personal righteousness natin, as a human being, walang sinabi yan. Basahang gulagunanit yan. Diba? Base sa description ng Biblia, basahang gulagunanit lang yan sa harapan ng Diyos. Walang bearing, walang silbi. Diba? Hindi pleasing sa mata ng Diyos. Okay?
So, ang number one na dapat nating maabot o makamit ay yung spiritual righteousness. Ah, yung image natin sa harapan ng Diyos. Kaya ang sabi pag sinabing righteousness, it is a right standing with Christ. Okay? Katabi mo si Jesus Christ. Diba? Nakipag-isa ka kay Jesus Christ. Siya ang righteousness natin. Sabi sa verse 24, ngunit dahil sa kanyang kagandang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Jesucristo na siyang nagpalaya sa kanila. Amen. It is a blessings. It is a blessing through our faith in Jesus Christ. Kaya tayo nagkaroon ng katuwiran sa harapan ng Diyos. Ito po ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila, na nagpalaya sa atin. Amen. It is a blessing, mga kapatid. Kaya napaka-importante lagi check our faith. Okay? First thing in the morning, kumusta ang faith ko? Diba? Pakainin muna natin ang ating spirito, para ang ating pananampalataya ay lumakas. Amen? So, yan muna ang kailangan nating gawin. Okay? At hindi lang naman yan first thing in the morning. Okay? Kahit na kung wala tayong ginagawa, read the Bible, makinig tayo ng mga Christian music na pwedeng makapagpa-uplift ng ating faith, di ba? Pwede natin makapakinig ng mga life testimonies. Ayan, pasensya na, merong ata dito, may lancha. Okay, merong mga nangingisdaan na. Okay. Barko na yata ng China yan. Hindi, joke lang. Okay, so sa bawat araw natin, pag meron tayong mga break time, meron tayong mga, 'di ba, mga patay na oras, pwede tayong makinig din sa mga YouTube, 'di ba? Sa Facebook Live natin, mga previous topics natin, na hindi natin naunawan, gusto natin balikan, or even dun sa mga ibang churches, ibang pastors na gusto nating mapakinggan. Okay? So tayo naman bilang mga Kristiyano at bilang mga anak na ng Diyos, alam na natin ang turo, di ba? Alam na natin ang tamang gospel, no? So alam kong hindi tayo maliligaw. Okay? So spiritual righteousness, yung dapat unang-una na dapat natin pagtuunan ng pansin. 2 Corinto chapter 5 verse 21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan o sa harap ng Diyos. Amen. So again, it is a blessing. Ito ay dahil sa effort, dahil sa kagandang loob ng Diyos, dahil sa pag-ibig ni Kristo sa atin, na instead na tayo yung di ba, tayo yung mamatay sa krus, tayo yung parusahan, okay? Siya na yung gumawa nito para sa ating lahat. Nang sa gayon, yung pagkamatay niya sa krus, nabayaran na yung kasalanan natin. Sa pagkamatay niya sa krus, napawalang sala tayo. Sa gayon, sino mang makipag-isa sa Kanya, ay magkaroon tayo ng bagong image sa harapan ng Diyos. Maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Amen? Yan yung ginawa ni Jesus Christ. So, kahit anong gawin natin, mga kapatid, ulitin ko, without Jesus Christ in our life, hindi tayo magiging spiritual righteous sa Diyos Ama. Okay? Yan po ang pinaka-importante sa lahat. Kung meron tayong pagpapasikatan na ako ay righteous, dapat ang number one na maging audience natin dyan ay ang Diyos Ama. Paranin lang natin. Okay. Hirap na hirap yung makina, no? And, okay. Yan. So, ganun nga mga kapatid, ano? So, it is Jesus Christ. Jesus Christ ang gumawa para sa ating lahat para magkaroon tayo ng katuwiran sa harapan ng Diyos. Okay. Sabi rin po sa Matthew 5:20,
Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Okay? So, again mga kapatid, dito naman pinakikita sa atin, kapag sinabing spiritual righteousness, kaya ang sabi ko na faith in Jesus Christ, pananampalataya kay Jesus Christ, hindi nasusukat ang spiritual righteousness kung tayo man ay dumadalo. O kumbaga nasa loob ng ministry, okay, naglilingkod, okay, hindi po masama ang mga bagay na yan, pero tandaan po natin mga kapatid, hindi po yun ang nagbibigay sa atin ng katwiran. Hindi po yun yung basihan para masabing tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Again, ang mga bagay na ito, yung pagdalo-dalo natin sa ating sa pagsisimba, sa pagsamba natin, Sunday fellowship, o midweek fellowship, okay, yung sa ministry natin, ito po yung mga supplement natin upang mas lumago tayo sa pananampalataya. Okay, pero hindi po ito yung mga bagay na marami kang ministry, mas righteous ka, 'di ba? Mas marami kang mas malaki yung ginagawa mo, mas matuwid ka sa harapan ng Diyos. So hindi na po tayo katulad ng mga pariseo. Okay, na tulad ng panahon ni Jesus Christ, okay, na panlabas lamang yung pagiging righteous nila, 'di ba? Kasi nga ang audience nila ay tao. Ginagawa nila ito kasi para makita ng tao na sila ay banal, makita ng tao na sila ay righteous. Pero sabi ko nga kanina, hindi tao ang number one na audience natin. Okay, ang Diyos Ama. At ang sabi niya, hindi tinitingnan ng Diyos Ama ang panlabas na anyo, kundi ang puso. Amen? Ang laman ng kalooban. Okay? At ang nakikita dyan, tinitingnan dyan ng Diyos Ama, nandyan ba si Jesus Christ sa puso mo? Nandyan ba si Kristo? Diba? Sa puso mo. Kung wala, basura. Amen? So, yan po ang katotohanan. So, dito po, binasag lang din natin kung meron tayong mga misconceptions regarding sa mga righteousness, no, yung katwiran. Hindi ibig sabihin, sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos ay ito na yung patungkol sa ministry, sa paglilingkod. Ito po yung mga supplement sa atin para lumago tayo. Pero hindi po dito binabase ng Diyos kung tayo po ay kalugod-lugod sa Kanya. Magsisimula po yan sa ating puso, sa ating espiritu, kung tayo nga ba ay binago o tinanggap na natin si Jesus Christ. Okay? At isang indicator, mga kapatid, okay, nang tayo po ay binago na ng Diyos. Ang sabi sa Romans 6, chapter 13 to 14, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Okay. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyong kasalanan dahil kayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Amen? So isang indicator, syempre, since sabi ko nga kanina, ang tinitingnan ng Diyos ay ang ating puso, ang ating espiritu, kung ito ba'y nabago na talaga, kung nandiyan ba si Jesus Christ. Amen? At syempre, ano bang nasa loob natin, kung si Jesus Christ ay nasa kalooban natin, ang espiritu natin ay nabago na, diba? Magte-take effect na rin yan sa ating emotions, sa ating kaluluwa, okay, at sa ating actions. Okay? Yan po ay lalabas sa ating pananalita, sa ating pamamaraan kung paano tayo nabubuhay, sa ating actions, paano tayo makisocial, o di ba, paano tayo kumilos sa ating paligid. Okay? So, lalabas yan. At ang sabi nga rito, huwag na nating ipailalim, okay, ang ating mga sarili sa kapangyarihan ng kasalanan. Dahil nga, tayo daw po ay mga
binago na ng Diyos at nasa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan, mga kapatid. Kaya dapat hindi na maghari iyon. Amen? Okay? So, dapat, ito na yung sinasabi nating buhay 180 degrees. Okay? So, from spiritual righteousness, dyan na yung papasok na rin yung dyan na rin papasok yung ating mga mabubuting gawa, di ba? Nandiyan na papasok yung kung paano tayo makisama, paano tayo mabuhay, di ba? Um, kung paano tayo kikilos o di ba? Paano pananalita natin kapag kasama natin yung mga kapwa natin. Amen. So diyan na po papasok yan. Amen. At ang sabi nga sa Juan chapter 3, Juan chapter 3 verse 7. Amen. Ang dami na siguro nahuling isda nun. Okay. Ayan, pasensya na po sa ingay Talagang hindi ko alam, nalipat yata ang ibang San Agustin yata to, San Agustin Hagunoy. Okay, Juan chapter 3 verse 7. Okay, mga anak, huwag kayong paninlang kanino man. Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Okay? So again, sabi nga dito, iba yung kasi baka nagkaroon tayo ng confusion. Sinabi ko kanina So katulad ng mga pariseo, 'di ba, na panlabas. Paano 'yun? Kailangan ba hindi na ako pwedeng kumilos o hindi na ako pwedeng gumawa ng mabuti, 'di ba? Para kasi baka isipin ng mga tao 'di ba? Parang pakitang tao lang ako. So parang nakakaya naman. Parang baka magkaroon tayo ng ganong effect sa atin. Hindi po, mga kapatid. Ang sabi rito, mga anak, huwag kayong paninlang kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. So, kahit anong gawin natin, genuine yan. Okay? Kung ang gagawin nating mabuting gawa, kung ang gagawin natin na matuwid ay talagang from our hearts, bukal yan dahil binago ng Diyos ang spirito natin, genuine yung pagiging matuwid natin. Hindi yan pameke. Okay? Alam naman natin yan, kahit anong gawin natin, ang peke, kahit, di ba, kahit dayain yan para magmukhang original, lalabas at lalabas pa rin yung pagiging peke. Di ba? So, ganun din sa buhay natin. So, wag nating i-deprive din naman yung sarili natin na baka sabihin, pakitang tao ko. Kung yan talagang udyok ng puso mo, yan ang udyok ng espiritu na maging matuwid ka, lalabas talaga yan. Di ba? Walang yan. Walang makakakontra dyan. Diba? Walang magsasabi na peke ka. Amen. Mararamdaman ng tao makakasalumuhan natin yung katuwiran mo. Dahil yan yung mula, diba, sa puso at mula kay Kristo. Amen. So kapag sinabi rin, unang-una kapag sinabing spiritual righteousness, okay, dapat talagang ang pinopursue natin dito ay yung God's standards, 'di ba? Yung mga kung ano yung kalooban ng Diyos. So gaya nga ng nabanggit ko kanina, magsisimula yan sa pananampalataya, 'di ba? So ano ba yung sabi nga, sino ba yung kalugod-lugod sa Diyos? Yung mga nanampalataya, ano ba yung kalooban ng Diyos? Diba? Sumusunod sa kalooban ng Diyos ay yung sumampalataya sa isinugo ng Diyos Ama na walang iba kundi si Jesus Christ. Yun yung nakalulugod sa Kanya. Okay? So, once na tayo po nanampalataya kay Jesus Christ, diba? Diyan na yung papasok na yung mga desires natin na yung spiritual righteousness nga, yung desires natin na makasunod sa kalooban ng Diyos, yung mga sumunod sa Kanyang utos, diba? Na yan yung mga importante, no? Na dati hindi natin kayang sundin, pero since nabago na ang buhay natin, nakikristo na tayo, kaya na nating mag-obey sa Kanyang mga commandments. Okay? So, it's not the law. Okay?
Hindi natin sinasabi na kailangan natin, baliktad yun, hindi natin susundin ang kautusan o yung law. Mahalaga po yun. Importante, hindi po masama ang kautusan. Ang masama, susundin natin ang kautusan para maligtas. Yun po ang mali. Pero once na ikaw ay ligtas, nananampalataya ka na kay Jesus Christ, ikaw ay binago na ng buhay, yung pagsunod natin sa kautusan, it will follow. Hindi dahil para tayo maligtas, pero dahil naramdaman natin na mahal tayo ng Diyos. Di ba? Naramdaman natin na binago tayo ng Diyos. That's why, di ba? Ito na yung buhay natin. Ito na yung gagawin ko. Kasi mahal ako ng Diyos. Amen? Ito yung ibabalik ko bilang pagmamahal ko din sa Kanya. Amen? Kaya, we pursue to live, diba, na maging righteous sa harapan ng Diyos. Okay? So, sabi nga rin dyan, kailangan din, nandyan na rin yung to avoid sin. Diba? Na avoid na natin yung kasalanan. Ang sabi nga natin, yung kasalanan, lagi nandyan yan. Tumingkak sa kaliwa, sa kanan, sa harapan, sa likod. Laging nandyan ang kasalanan. Okay? It is a battle. Okay? Spiritual warfare. Laging, ang gusto ng diablo, yung kasalanan, ipasok sa isipan natin. Okay? So, kailangan niya, lagi tayong makipaglaban. Okay? So, importante nga sa pakikipaglaban, sabi nga dun sa mga salita ng Diyos, isuot natin ang kasuotang pandigma, spiritual. At isa nga doon ay yung tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hindi tayo makakalaban kung wala tayong salita ng Diyos. Okay? Amen? Okay, so tuloy po natin. Sabi po sa mga Kawikaan, chapter 11, verse 5, mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masama sa sariling kabuktutan. So, isa pong kasabihan o hindi Kawikaan, diba, na pwede nating tingnan din, ano. So, masasabi natin lahat ng mga nasa Kawikaan, totoo pong nangyayari yan. Sabi nga, mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay. So, kung gusto natin nang magkaroon ng panatag na pamumuhay, di ba? Panatag yung landas natin, kailangan magkaroon tayo ng tapat na pamumuhay, okay? O yung righteous life. Okay? Sabi nga rito, ngunit nabubuwal ang masama sa sariling kabuktutan. So, wala talagang naidudulot, di ba? Yung pamumuhay na nasa ilalim ng kasalanan. Diba? Laging meron niyang kalakip na consequence. Amen? Colossians chapter 3 verse 10, isuotin niyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. So, isa sa mga dapat pala natin gawing desire natin, yung matinding pag-desire ay yung, di ba, maging katulad tayo ni Kristo. Di ba? Maging katulad tayo ng Panginoong Jesus. Di ba? Yung Christ likeness kung tawagin. Okay? So, alam ko naman tayong lahat, meron tayong mga iniidolo dito sa mundo, no? Kung ikaw ay basketball player, di ba, gusto mo maging Michael Jordan ka, maging Kobe Bryant, di ba? Maging LeBron James ka. Okay? So, sa buhay natin, sa pamumuhay natin dito, ano ba yung standard na gusto nating ma-meet? Okay? Nawa, sa pamumuhay natin dito, ang maging standard natin ay yung standard ni Jesus Christ. Okay? Na maging Christ-like tayo, no? Ikaw bilang isang nagtatrabaho, maging katulad ka rin ni Kristo. Bilang isang nag-aaral, maging katulad ka rin ni Kristo. Diba? Na tayo bilang isang tatay, isang anak, isang kapatid, ay maging katulad din tayo ni Kristo. Okay? So, yun na siguro yung masabi natin perfect example kung paano tayo mabubuhay dito sa mundo. Diba? At yun yung example na kailanman ay hindi tayo mabibigo. Example na hindi kailanman tayo papalpak kapag ito po yung ginawa nating standard. Okay? Na-imitate natin yung God's righteousness. Okay? So, yun yung mabubuhay tayo na nire-reflect natin yung righteousness ni Jesus Christ, yung character ni Jesus Christ, kung paano siya nabuhay dito,
kung ano ba yung description ng Biblia sa kanya, kung ano ba ginawa niya, di ba? At kung ano ba yung sinasabi ng Biblia ng mabuting balita, ito yung ina-apply natin. And that's, di ba, Christ-likeness, mga kapatid. So, nawa, ayan, nagiging malinaw na sa atin, ano. So, umpisa, syempre, kailangan yung spiritual righteousness natin. And, of course, yung ating moral righteousness will follow. Okay? Yun na yung kung paano tayo mamumuhay, 'di ba? Dito sa mundo, 'di ba? Na malayo sa kasalanan. Na hindi na natin kinakasangkapan yung ating katawan, physical na katawan para gamitin ng kasalanan, okay? So, yun yung ano, sana nagigets natin ano from our spirit, from our hearts through Jesus Christ, nagkaroon tayo ng spiritual righteousness. And of course, pagdating sa mula diyan, mababago na syempre yung ating pagkatao, 'di ba? Yung ating buhay na nakatuon na lahat ng gagawin natin, iisipin, sasabihin ay nakaayon na sa kalooban ng Diyos. Okay? So, yan po yung spiritual at yung moral righteousness natin, mga kapatid. Ano? At ang sabi nga rin po, mga kapatid, sa Mika, chapter 6, verse 8, dito na rin po papasok syempre yung ating papasok yung tayo po ay yung makasunod sa kalooban ng Diyos base sa dapat nating gawin o dapat nating pakikitungo, 'di ba, sa kapwa natin. Okay? Micah chapter 6 verse 8, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Okay? So una raw, sabi dito, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Amen? Regardless, diba, yung positions, regardless yung relation, regardless kung ano man yung kung gaano man katimbang, diba, yung dapat maging desisyon mo. Okay? Okay? Kung minsan kasi, pag sinabing makatarungan, di ba, minsan, sa bansa natin ngayon, sa panahon natin ngayon, sabi nga, dinadaing ng mahirap ang batas, ang katarungan ay para lang sa mayaman. Okay? So, tayo bilang Kristiyano, hindi dapat ganun, ano? So, kapag mali. Ibig sabihin, hindi naman tayo magpaparusa, pero may mga desisyon tayo kahit nasa loob ng pamilya. Diba? Sa loob ng pamilya. Okay? Kung may nagawang kasalanan ng mahal mo sa buhay, ang anak mo, diba? Hindi dapat natin kinukonsinti. Diba? Kung kailangan disiplinahin. Masakit sa magulang, diba? Disiplinahin ng anak dahil mahal mo. Pero, for the sake na siya po ay maging mas maayos paglaki, kailangan talaga natin disiplinahin kahit masakit sa kalooban natin na umiiyak siya dahil pinapagalitan mo. Tama lang po yun. Amen. Kesa yung pairalin natin, anak ko to, okay lang, konsintin ko na lang, tolerate ko na lang. Diba? Kung gano'n yung pagpapalaki natin, kahit anong mangyari, paglaki niyan, alam niyang tama yung mali. Amen. So, may mga mangyayari pa na, 'di ba, sa buhay natin na kailangan natin magdesisyon. At ang sabi nga sa atin, maging makatarungan ka. Okay? Sa trabaho o sa ano man, baka sa kaibigan, magkaroon ng conflict, 'di ba? Baka dahil mas best friend mo to, yun siya, pero alam mo mas mali yun pa rin ang kinampihan mo. Okay? So, bilang Kristiyano, maging makatarungan daw tayo. Patuloy mo raw mahalin ang iyong kapwa. Okay? Regardless din kung ano ang relasyon, estado, position. Amen. Mahalin ang iyong kapwa. Tulad ng sinabi ng Diyos sa kanyang bagong utos, magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Sa pamamagitan nito, makikilala ng lahat na kayong mga alagad ko. Okay? So, yung pagmamahal natin is unconditional. So, walang sinisino. Gayun pa man, mga kapatid, hindi ko sinasabi dito. Hindi naman sinasabi
na, di ba, yung mahalin na ah kupkupin mo, etc. Pakainin mo araw-araw. So, kung may kakayanan gagawin mo, pero hindi naman yun yung pinupunto, no, dito. So, ibig sabihin ng pagmahalin mo, 'di ba, na pag may turing na kaaway, wag mo sasaktan, at gayon din naman pag nangangailangan ng tulong, wag mo pa rin pagkailan ng tulong. Okay? So, sa pagtulong naman, hindi naman sinasabi na ibigay mo ang lahat. Okay? Kung ano ni kaya mo at kung ano yung bukal sa kalooban mo. Amen. Kung ano yung maluwag sa kalooban mo, yan ang kinalulugdan ng Diyos, cheerful giver. Okay? At buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Amen? So, ibig sabihin ng pagpapakumbaba, no buts, no ifs. Lord, ang pinagagawa mo naman sa akin, hindi bagay sa image ko. Diba? Kung minsan dito tayo nadadaliw Kung minsan dito tayo nasusubok. Lord, ano ko Diba? Mataas yung posisyon ko Hindi ako pwede dyan. Ang hirap naman yan. Hindi naman pasok sa personality ko yan. Again, pagpapakumbaba. Ibig sabihin, we forget ourselves before God. Okay? Yan po ang pagpapakumbaba. Hindi na natin iniisip kung ano yung tungkol sa ating sarili. Asabi po sa mga Kawikaan, chapter 31, verse 8 to 9. Ipagtanggol mo ang mga di makalaban. Ipaglaban ang kanilang karapatan. Ipahayag mo ng malinaw ang katotohanan at ang katwiran. At igawad ang katarungan sa api at mahirap. Amen? Again, dito rin mga kapatid, isa rin para sa dapat din nating gawin. Okay? Ipagtanggol mo raw ang mga di makalaban. Okay? So, does it mean ba na kailangan maging superhero tayo? Maging diba? Maging Superman, diba? Maging Iron Man tayo. Okay? So, hindi naman tinutukoy dito yung pakikipagdigmaan, pakikipag-away. Okay? So, kung meron man tayong maging sitwasyon na humingi ng tulong sa atin, na talagang walang kakayanan makipaglaban, dapat bukas din tayo na tumulong. Okay? Na dapat din tayo ay kumbaga nga sabi ay kasalanan din yung alam nating tama pero hindi natin ginagawa, di ba? At hindi natin pinanindigan o tinatayuan kung ano yung mabuti at yung tama, kung ano yung nakasaad sa Biblia. Okay? Isang kasalanan din yun. Okay? So, kung ano man yung nakikita nating mabuti, dapat nating panindigan. Kung ano nakikita nating tama, dapat din nating, di ba, ipaglaban din. Lalo na pag sinabing sa karapatan. Kung meron tayong kakayanan, di ba, na tumulong sa mga ganitong sitwasyon, tumulong din tayo. Amen? Okay? So, sabi nga rin, ipahayag mo ng malinaw ang katotohanan at ang katwiran. Okay? So, nandyan din tayo to explain, ba, kung ano ang katotohanan, kung ano ang katwiran. Amen? So, kasi nga, hindi naman lahat din ng katotohanan ay alam ng tao. Okay? Kasi karaniwang alam lang ng tao, katotohanan, kung ano sinabi ni ganito, yun yung totoo. Diba? So, bilang Kristiyano, alam natin yung katotohanan. At ang katotohanan na alam natin ay nagmumula sa salita ng Diyos. Okay? At ako naniniwala na every Christians ay may wisdom from God. Okay? Na hindi nakikita ng ibang tao. Hindi naunawaan ng tao. At tayo po ang may kakayanan na magpaliwanag o, di ba, o magpahayag kung para maging malinaw kung ano ba ibig sabihin ng katotohanan at ang katwiran. Okay? Nasabi nga igawad ang katarungan sa api at mahirap. Kasi nga sa panahon natin ngayon, lagi na lang, di ba? Yung mga api, yung mga mahirap, yung walang katarungan. Okay? Laging mayaman. Okay? So, kung meron man mangyari na gantong sitwasyon, may ginatulong o sa ating buhay, kung ano man yung kaya natin gawin, yan, tumulong tayo. Mateo chapter 25 verse 35 to 36. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit
at inyong dinalaw na bilanggo at inyong pinuntahan. So, isa rin to, no, sa mga nakalulugod sa Diyos. Isa sa mga kalooban ng Diyos. At dito rin papasok yung ating social righteousness, di ba? Pagtulong pa rin sa kapwa. Kung may nagugutom, pinakain natin. Sabi nga rito, kung ano man yung daw ginawa natin sa mga aba na ito, ay ginawa natin sa Diyos. Okay? So, kung may nagugutom, pakainin natin. Kung meron tayong sapat na pagkain, pakainin natin. Kung meron tayong may nauuhaw, painumin natin. Okay? Amen? Kung meron nang hingi ng ang tawag dito, ng shelter, di ba? Gawa natin ng paraan. Bigyan natin, patuloyin natin, o tulungan natin makakuha ng tutuluyan. Okay? So, ano man yung mga pangangailangan, mga kapatid, na nagiging o niloloob o pinahintulot ng Diyos na papuntahin sa atin o para i-test tayo, abay, di ba? Itulong natin yan. Amen? Okay? Sabi nga, every time na meron ganito, it is an opportunity. Amen? Opportunity to para masabi natin sa Lord, Lord, para sa ito, tapat ako sa iyo. Amen? So, every time na gagawin natin to, hindi natin gagawin to sa mga tao. Ginagawa natin to para sa Diyos. Tulad din ng nasasabi dito sa verse na ito. Okay? So, pag sinabi ring, ayan, moral righteousness, tayo po ay makatarungan. Okay? I-defend natin yung mga nangangailangan ng katarungan and showing compassions. Katulad nga nito, mga kapatid, na tumutulong tayo. Amen. Para sa mga nangangailangan. Okay? So, ngayon, paano nga ba? I mean, although nasagot na natin to kanina, pero paano nga ba muli, no? Paano nga ba natin i-desire yung mga bagay na ito? Paano kung tayo ay nagugutom, kung tayo ay nauuhaw, syempre, ano ba yung kailangan natin gawin? Ano ba yung pinaka best way, 'di ba? Para 'di ba, mangyari sa akin 'to, o mangyari sa atin itong pinagpala, 'di ba? Ang may matinding hangarin na makasunod sa kalooban ng Diyos. Again, dito nagsisimula yan, mga kapatid, no, John 6:35. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Amen? So, sabi rito, ang Panginoong Jesus daw ang tinapay ng buhay at ang tubig, diba? Ang lumapit sa kanya hindi na mauuhaw. Okay? So, again, it's all about connection, diba? Na makonect tayo patuloy kay Jesus Christ. Amen? From the desires of our hearts, nagbumula sa kanya yan, and papunta doon sa strength, resources, willingness, 'di ba? Na magawa natin 'yon ay mula pa rin sa Diyos. Mula pa rin kay Jesus Christ. So, gaya ng sabi sa John 15, kung tayo hiwalay kay Kristo, talagang wala tayong magagawa. Amen. So, metras malapit tayo, nakadikit tayo kay Jesus Christ, kaya natin gawin kung ano yung sinasabi ng Matthew 5 verse 6. Okay? Amen. So, talagang faith ang kailangan natin palakasin, at para mapalakas yan, hearing the word of God, hearing His words, okay? Hearing the gospel na walang iba kundi si Jesus Christ na sinasabi sa John chapter 1 verse 1. Okay? Si Jesus Christ mismo yung pinapakinggan natin. The more na napapakinggan natin siya, the more na lumalago ang pananampalataya natin, and the more na tayo po ay pinagpapala ng Diyos ng mga pangangailangan natin. Ang sabi po sa Matthew 4:4, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Okay? Kung paanong tayo po ay may matinding desire din sa pagkain, di ba? Sa mga handaan, di ba? Spaghetti, chicken joy, di ba? Ice cream,
sisig, etc. Kung paano tayong nananabik, kung paano tayong nananakam sa bawat pagkain na meron dito sa mundo. Amen. Naisin din natin na nawa, di ba, na lagi rin tayong maging gutom sa tinapay ng buhay na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Di ba? Maging gutom tayo kay Jesus Christ. Okay? So, yan yung maging natin. Ito yung maging goal din natin, maging lagi nating hangarin, na Lord, sana lagi rin ako maging gutom sa salita mo. Lagi rin ako maging uhaw sa salita mo. Okay? At kapag nagagawa na natin yan, mga kapatid, nasabi nga sa kanyang salita, kung tutuloy natin, tutuloy natin dito, sabi rito, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Ito yung pagpapala. Diba? Ito yung pagpapala dyan, mga kapatid. So, ano nga ba yung pag sinabing kasiyahan? Ano ba yung kasiyahan ng Diyos? Ang sabi ko nga kanina, maraming tao na naghahangad ng kasiyahan sa kayamanan, sa kotse, kapangyarihan, travel goals, diba? Yung mga shopping, okay? Hinahanap ang kaligayahan, kasiyahan sa relationship. Okay? So, sa mga hobbies natin, sa basketball, sa mga online games, etc. So, marami pang iba, Kaya lang, unfortunately, hindi nagiging genuine o hindi nagiging sapat yung mga bagay na yon. Di ba? So, minsan, sa una lang talaga. Actually, madalas pala. Sa una lang masaya. Di ba? Nakapag-travel ka, masaya sa una, sige. Pero kapag, nagtagal-tagal na, dumating na, kaka-travel mo pa na, naubos na yung funds mo, di ba? Hindi na masaya. Okay? Kung minsan yung kotse o yung mga newly purchased o brand new purchase na items natin, sa una lang din naman, pag nakakasawaan na natin, hindi na rin tayo nabibigyan ng kasiyahan. So, ano nga ba? Saan nga ba talaga nagmumula yung kasiyahan? So, gaya ng nabanggit natin kanina, it is from Jesus Christ, di ba? It is from God. Sabi na, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. The genuine happiness na hinahanap ng tao ay matatagpuan lamang kay Jesus Christ. Matatagpuan lamang sa Diyos. Amen? Kaya nga, tulad ng spiritual righteousness na from within, ganun din ang tunay na kasiyahan. Yan po ay nagsisimula from the inside, from our spirit. Okay? Kapag ang puso natin, ang spirito natin, ay pinagkalooban ng Diyos ng kasiyahan, kahit ano man ang meron tayo dito sa mundo o wala tayo dito sa mundo, lagi nating ma-experience, mararanasan, mararamdaman ang tunay na kasiyahan kasi ang tunay na kasiyahan ay mula sa Diyos. Ang sabi po sa mga awit, chapter 16, verse 11, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Amen? So, dito lamang matatagpuan yung tunay na kaligayahan, diba? Yung tunay na kagalakan o yung lubos na kagalakan. Amen? It is only from God. Hindi sa pamamagitan ng mga items, positions, o anumang relasyon na meron tayo dito sa mundo, o titles dito sa mundo, o yaman dito sa mundo, o ilang digit ang meron tayo sa bangko, may tax na yan. Okay, hindi, joke lang. Okay, so yung mga bagay na yan, mga kapatid, di ba, imbis na nga mapasaya tayo, sooner or later, binibigyan pa tayo ng stress niyan Bumili ka ng sasakyan. Okay, masaya ka sa una, wag lumabas na yung mga sakit. Ala na, stress na, sakit na ng ulo yan. Papagawa mo pa lang yan. Papagawa mo pa, etc. Diba? Bumili ka ng bahay, magugulat ka, may stress ka na naman, di ba? Katulad ngayon, may mga tumutulo, may mga nakakatasan sa pader. Okay, stressing ka rin yan Sa una lang din masaya. Okay? Pero, ano nga ba? Di ba? Sabi nga, from within, from the inside, ang tunay na kasiyahan at iyan ay nagmumula sa Diyos. Pagpapala yan
mula sa Diyos. And the moment na yan po nasa espiritu natin, nasa puso natin, lalabas at lalabas yan sa emotions natin at lalabas yan sa pagkatao natin. Amen. Kaya yung happiness natin, yung joy, amen, laging nandyan yan. Despite the problems, despite ng mga pagsubok, mga unos, tulad ng ganito, may mga pagbaha, may mga bagyo, may takot, syempre, may mga pangangamba, pero nandiyan pa rin yung kasiyahan. The moment na ma-realize mo, ay, oo nga, buhay pa ako, ligtas ang pamilya ko, may kinakain pa rin naman kami, di ba? At sa isipan mo na nanalo ka dun sa battle, di ba? Imbis na ma-stress ka, matakot ka, pinaunawa sa'yo ng Diyos, saka mo na isipin yan, akong bahala. Pag humupa yan, tutulungan kita. Kung ano man yung damage na mangyari dyan, dahil sa baha, dahil sa bagyo, tutulungan kita. Okay? Comfort. Okay? Peace of mind. Diba? Kapag meron kang peace of mind, meron kang joy. Diba? Yan ang binibigay sa atin ng Diyos. Yan ang binibigay sa atin ng Panginoon. Amen? So, kahit ano man yung mga pagsubok, pag-unos, diba? May joy tayo. At isa rin ibig sabihin ng kasiyahan o ng joy, mga kapatid, ay meron tayong contentment. Okay? Meron tayong contentment, kakontentuhan. At ang kakontentuhan po, mga kapatid, hindi iyan nagmumula sa mundo. Dahil sa mundo, walang kakontentuhan. Amen? Nasa iyo na yung bagay na to. Pagdating ng panahon, ilang araw, ilang taon, ayaw mo na, gusto mo na naman ng bago. Okay? Amen? Yan po ang tao. Kaya po ang contentment, isa po yung factor kung bakit walang kasiyahan ang tao. Walang kakontentuhan. At ang kakontentuhan po ay nagmumula din yan sa Diyos. Amen? Mula yan kay Kristo. Okay? Kaya yan yung kasiyahan na binibigay niya. Tulad ng nangyari dito kay Pablo. Ikalawang Korinto chapter 12 verse 9 to 10. Ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa inyo. Para sa iyo. Sagot po ni Jesus Christ. Ito po yung siya ay talagang dumaranas ng pagsubok, nabilanggo, di ba? Magkakasakit. Okay? So, imbis na magreklamo, imbis na, di ba? Imbis na magrebelde sa Diyos, di ba? So, nagtanong siya, pero siyempre, itong sagot sa kanya ng Diyos, ng Panginoon, ang kagandang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan, sapagkat kapag ako'y mahina, doon ako nagiging malakas. Amen. So, yung kasiyahan ni Pablo rito, hindi lang naman dahil yumaman siya, 'di ba? Hindi naman dahil, 'di ba, sumagana siya. Okay, dito sabi nga may kasiyahan daw siya sa gitna ng kahinaan. Imagine that. Sinong tao, 'di ba, masisiya, mahina ako eh. Magsasaya ka ba? Kinukutya ka ng tao, magsasaya ka pa ba? May kahirapan ka, wala ka nang makain, masisiyahan ka pa ba? Pag-uusig at kagipitan, masisiyahan ka pa ba? Amen? Pero sabi niya, meron siyang kasiyahan because it is a gift. Amen? Okay? Kaya sa Pilipos 4, sabi nga doon, ano na siya eh, di ba? Naranasan na niya ang magutom, ang managana, etc., etc. Okay? So, lahat ng yun ay nung naranasan niya yun, meron siyang kakontentuhan. Di ba? Merong contentment sa kanyang puso na ito yung nagiging dahilan din para maging genuine o maramdaman niya yung genuine joy at yung happiness o yung kasiyahan na ito. Amen? So, hindi niya tinitingnan kung ano yung wala siya, hindi niya tinitingnan kung ano yung meron siya. Basta importante sa kanya, alam niya kung ano yung meron siya, yun ay walang iba kundi si Jesus Christ. At sapat na yun. Amen? Kaya nga, every time na mahina daw siya, dun siya nagiging malakas. Di ba? Parang confusing, ano? Amen? Pero, yung kalakasan na yan, it is from God. Kaya every time na mahina siya, di ba? Dun siya mas lalong sumasandig sa Diyos. Every time na naramdam niya mahina siya,
doon niya mas nararamdaman ang tulong ng Diyos. Kaya niya nasasabi, nagiging malakas siya. Amen? Amen. At yun yung nagbibigay sa atin ng contentment. Diba? Sige, ano man yung wala ako dito sa mundo, mahalaga, nasa akin si Jesus Christ. Okay? And proven tested naman, diba? Never tayong pinabayaan ng Diyos. Diba? Never tayong hinayaan ng Diyos na hindi iningatan ng Diyos. Amen? Never tayong pinabayaan ng Diyos sa anumang unos, anumang pagsubok, anumang problema. Laging nandyan si Jesus Christ. Amen? At yun ay dapat nating ipagpasalamat. Amen? Kaya nga mga kapatid, sa buhay natin, balikan natin, pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Okay? We are qualified. Diba? Ano na tayo? We are qualified nga. Tama. We are qualified, mga kapatid, na makasunod dito. Na magkaroon ng matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos because we are all believers of Jesus Christ. Wala tayong ibang sinasandigan, wala tayong ibang naasahan kundi ang Diyos. Kaya natin to. Okay? Gayun pa man, mga kapatid, okay? Hindi tayo robot na mangyayari lang to. Again, may decision pa rin tayong dapat gagawin. Okay? Kailangan natin gawin to. Mag-decision tayo, i-desire natin, Lord, sana pagkaroon ako ng matinding hangarin sumunod sa'yo. Tulungan mo ako na magkaroon ng matinding hangarin sa'yo. Again, paano natin gagawin? Read the Bible. Lagi tayong makipag-connect kay Jesus Christ. At darating yan. Amen? Imagine nyo ilang pagpapala to, mga kapatid. Kumbaga nga sa bigay na to eh. Diba? Bigay na, gagawin mo na lang. Kaya mo tong gawin. Diba? Ilan yan? Ma-experience nating lahat ng yan. So, masarap yung pagpapala ng Diyos. Again, dito sa pagpapala na ito, sa verse 6, bibigyan kasiyahan ng Diyos. Imagine yung joy, yung happiness. It is genuine. Diba? Na hindi kaya ibigay ng mundo, pero mararanasan mo. Isa lang ang paraan, isa lang ang source niyan, kundi si Jesus Christ lamang. Amen? So, nawa mga kapatid, sa gabi na ito ay napagpala tayo. At muli ay may natutunan tayo. Again, dalangin ko sa Panginoong Hesus ay natumimo ito sa puso't isipan natin. Huwag natin itong hayaan na mawala lamang. Amen? So, isa pamuhay din natin ng mga napakinggan natin ngayon. Okay? So, tayo manalangin. Aming Ama, kami nagpapasalamat sa oras na ito, sa masaganang pagpapala ni panagkalabos sa amin sa pamagitan ng iyong salita. Dalangin ko patuloy, Lord, na ang pagtimo ng iyong mga salita sa puso't isipan namin, at ito ay maisapamuhay namin sa bawat araw. Lord, dalangin ko na bigyan mo kami ng desire na sumunod lagi sa iyong kalooban. Bigyan mo kami ng strength, ng lakas, ng eagerness, Lord, na makasunod sa iyo sa bawat araw. At baguhin mo, Lord, kung ano man yung mga patuloy mong baguhin, kung ano man yung mga bagay na o mga nasa aming pagkatao pa na hindi nakalulugod sa iyo. Lord, patuloy mo kaming baguhin at palitan nito, Lord, ng mga bagay na nakalulugod sa iyo. Ama, kami patuloy na nagpapasalamat sa patuloy na pag-iingat mo sa amin sa mga ganitong panahon, Panginoon, sa panahon ng bagyo, sa panahon ng pagbaha, Lord, patuloy na pag-iingat. Salamat sa peace of mind. Salamat sa kapayapaan ng kalooban. Salamat sa provisions, Lord, sa mga nakakain namin, sa mga kinakailangan namin despite na mayroong mga stranded, Panginoon, sa mga tahanan, Lord. Salamat sa mga provisions na pinagkakaloob mo sa amin. Gayun pa man, Lord, dalangin pa rin namin, Lord, na patuloy na pag-iingat mo sa lahat ng mga kapatiran namin sa aming community, maging sa lahat ng mga inaabot din ng live streaming na ito. Dalangin namin, Lord, na patuloy mo kaming ingatan. At kayo din, Lord, dalangin namin, Lord, na sa mga susunod na araw, Lord, walang imposible sa iyo at kaya mong tunawin ano man yung bagyo na paparating pa, kung ano man yung lakas ng ulan na paparating pa. Aming Ama, dalangin namin na ito ay patigilin mo na ayon sa iyong kalooban. At kung ito ay yung loloobin, alam namin na ito ay kaya mong pawalain, Panginoong Hesus. Gayun pa man, Lord, kami nagtitiwala sa anuman mangyayari sa kinabukasan, kasama ka namin, kasama namin ng
ang Espiritu Santo, kasama namin ang provisions mo, ang pag-iingat mo sa aming lahat. Kaya wala kaming dapat ipag-alala. Ang dapat lang namin gawin ay magtiwala at huwag matakot at sumampalataya lamang sa iyo. Tulad na nangyari nung ikaw ay nasa bangka kasama ng mga alagad, Panginoong Hesus, na pinatigil mo ang umunos, pinatigil mo ang hangin, Panginoong Hesus. At alam namin na hindi na yung bangka dahil kasama kanila, Panginoong Hesus. At gayon din, alam namin, kasama ka namin sa anumang unos na mangyayari o anuman yung mangyayari sa kinabukasan, sa mga susunod na araw, kasama ka namin, Panginoong Hesus. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pinakamataas sa papuri, pagsambat kadakilaan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli po, mapagpalang araw po sa ating lahat. Stay safe po sa ating lahat. So, huwag na po tayong lumabas kung malalim po ang baha. Amen. At patuloy po tayong pagpalain ng Diyos at maging pagpapala po tayo sa lahat. Amen. God bless us all po. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Nawa po ay napagpala ang bawat isa sa Word of God na ating po natanggap sa gabing ito at maging bahagi na rin po ito ng ating buhay. Amen. Patuloy po rin po ang mga gawain ng lingkod katulad po ng ating midweek fellowship. Every Wednesday po ito, 6 to 8 p.m. Ang Youth for Jesus, every Saturday naman po ito, 5 to 6:30 p.m. At ang ating pong Sunday fellowship, dalawang session po ito, 9 to 11 a.m. at 2 to 4 p.m. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. At muli po, maraming pong salamat sa Panginoon. At ang tema po natin, pastor natin, mahal natin. Ang community po natin ang lingkod, mahal natin. Siyempre po ang pamilya natin, mahal natin. It's all about grace. It's all about Jesus. At sabay-sabay po natin banggitin ang tema ng taon. Ako ay para kay Kristo, kasama ng lingkod na hayop. Maraming pong salamat. God bless us all. Amen.